Makalipas ang 10 araw sa lugar kung saan angkutan ng hukbo ng Goli, makikita dito na ginagampanan ng mga sundalo ang kanilang araw-araw na gawain. Si Jin Chen na kumakain ng kanyang agahan ay kanyang tinanong si Wiha na kung aalis raw ba ang ibang hukbo kinabukasan, na pinasangayunan naman ni Wiha ang katanungan sa kanya ni Jin Chen, paliwanag pa niya na kakaiba raw talaga dahil maayos na sumunod si Sarah kina Buro at Uro kaya napagdesisyonan nila na isama si Buro at Uro sa paglalakbay. Sa paliwanag ni Wiha ay nasabi na lang ni Jin Chen na magkaugnay raw talaga ang kadalisayan at kasimplahan. Nagulat naman itong si Wiha sa tugon ni Jin Chen kaya tinanong niya ito kung ano raw ba ang kanyang ibig na sabihin, pero natigil ang kanilang usapan dahil mayroong tumawag sa kanilang pansin galing sa labas. Ang tumawag pala sa kanila ay si Buro na kasama si Sarah. Nang tiningnan ni Wiha ang magandang ngiti ni Sarah ay napansin niya na masyadong dalisay si Sarah, habang itong si Buro ay masyadong simple na tao. Kaya hindi mapigilan ni Wiha nang ngumiti dahil ito pala ang ibig na sabihin ni Jin Chen sa kanya kanina. Nang nakapasok na sila Buro sa loob ng tent ay inutusan siya ni Jin Chen na pumunta raw sila sa nayon nila Sarah at ipaalam sa buong nayon na tinulungan ng hukbong Goli ang kanilang nayon, at dapat mapayapa ang kanilang pagpunta doon. Sa ibinigay na utos ni Jin Chen ay masaya na ipinapangako ni Buro sa kanyang kamahalan na makakaasa raw siya sa kanyang mga utos basta magtiwala lang ito sa kanya. Dahil sa laki ng kumpiyansa ni Buro sa kanyang sarili na siya na ang bahala sa lahat ay tiningnan siya ng seryoso ni Jin Chen, sabay ipinikit niya ang kanyang mga mata na kanyang inutos kay Buro na dapat kanya raw isama ang kapitan ng mga guard na si Daimedeok, at dapat magtulungan silang dalawa at gampanan ang kanilang trabaho ng maayos. Sa mungkahi ni Jin Chen na isama si Daimedeok, sa paglalakbay ay nabigla itong si Buro na hindi nakapagsalita, kaya tinanong niya si Jin Chen na bakit biglaan naman raw ang pasya ng kamahalan na isama si Daimedeok, hindi raw ba siya nagtitiwala sa kanya. Sa tanong ni Buro ay pinasangayunan naman ito ni Jin Chen na hindi siya nagtitiwala, ang dahilan kaya hindi siya nagtitiwala ay nakatuon lang ang kanyang pansin sa batang babae, dahil kinakailangan nilang makapag-iwan ng magandang impresyon doon sa nayon kapag sila ay makabalik na dito. Mayroon raw siyang dahilan kaya gusto niyang ayusin ni Buro ang nayon kasama ang lalaki na si Veron, isasama din niya sa kanya ang kapitan ng mga guard para magiging madali ang kanilang pakikipag-ugnayan doon sa nayon. Sa paliwanag ni Jin Chen ay natulala na lang itong si Buro dahil napakalalim raw pala ng kahulugan ng kamahalan kaya gusto niyang sumama ang kapitan ng mga guard sa kanyang paglalakbay. At nang naunawaan na ni Buro kung ano ang ibig sabihin ni Jin Chen ay tumawa siya ng sobrang lakas, dahil inaakala raw talaga niya kanina na hindi siya pinagkakatiwalaan ng kamahalan, ngayon ay malinaw na ang lahat kaya gustong isama ng kamahalan ang kapitan ng mga guard. Si Jin Chen ay hindi na lang nakapagsalita ng kanyang nakita na tumatawa si Buro at Sarah sa kanyang harapan, sa isip-isip naman nitong si Jin Chen na hindi raw talaga niya pinagkakatiwalaan si Buro sa kahit anong aspeto maliban sa pakikipaglaban. Lumipas ang kinagabihan ay naglakbay na ang hukbo ni Buro papunta sa nayon nila Sarah, ang tangi lang maririnig sa buong gubat ay ang yapak ng mga kabayo at ang ingay ng mga sundalo habang nag-uusap sa gitna ng kanilang paglalakbay. Samantalang itong si Uro na nakasakay ng kariton na hinihila ng mga orc ay tahimik lang na malalim ang kanyang iniisip. Kanyang naalala ang sinabi sa kanila ni Jin Chen bago sila umalis na marami pa raw kinakailangang asikasuhin sa kanilang kampo si Daimedeok na ang kapitan ng mga guard. Kaya silang dalawa na lang ni Buro ang pupunta doon sa nayon, at siguraduhin nilang dalawa na makakabalik sila ng ligtas, na masaya naman na pinasangayunan ng dalawa ang utos sa kanila ni Jin Chen, sabay natatawa ang dalawa na umalis sa kanilang tent para makapaghanda sa kanilang paglalakbay. Ang dalawa na pinapanood ang dalawang magkapatid ay hindi na lang nakapagsalita at kanilang iniisip kung magtatagumpay raw ba ang dalawa sa kanilang misyon. Sa kasalukuyan ay dito makikita ang mga orc na kanilang hinihila ang kariton na sinasakyan ni Uro, makikita sa mga mukha nitong mga orc na baliwala lang sa kanila ang paghila sa kariton kahit nakasakay si Uro. Pero itong si Uro ay nananatili pa rin na tahimik sa gitna ng kanilang paglalakbay na tinitingnan ng kanilang daanan. Samantalang si Sarah ay tahimik na nakasakay sa isang kabayo kasama si Buro. Maging ang mga sundalo ay seryoso lang na naglalakad na pinapangunahan ang kanilang daanan papunta sa nayon kung saan nakatira si Sarah at Mr. Veron. Pero biglang sumigaw ang isang sundalo na kanyang pinapaalam sa lahat niyang mga kasama na mayroon raw siyang nakita na isang nayon sa kanilang unahan. Kaya inutusan ni Buro at Uro ang lahat ng mga sundalo na tumigil raw muna sila dito sa kagubatan.
Itong si Uro ay agad niyang tinawag na sinungaling si Gyeryong at kanya itong pinalapit. Si Gyeryong nang kanyang narinig na tinawag siya ni Uro ay masyado siyang nabigla, kaya sinabihan niya si Uro na hindi raw siya sinungaling, sa katunayan kanya nang naunawaan ang wika ng mga taga-nayon sa loob lang ng 10 araw. Pero nainis lang si Uro sa kanya at kanya itong sinabihan na ang impyernong pagsasanay raw ba na ibinigay niya sa kanya sa loob ng 10 araw ay dapat matatawag na niya na isang bonus. Sa sinabi ni Uro ay hindi na lang nakapagsalita itong si Gyeryong na kanyang iniisip na kung ano raw ba ang pumasok sa isipan nitong si Uro. At nang gagalaiti na lang itong si Uro na kanyang pinapatahimik si Gyeryong, itanong na lang raw niya sa taga-nayon na kung ang nayon raw ba sa kanilang unahan ang kanilang nayon. Dito ay nagsimula ng kinausap ni Gyeryong si Mr. Veron na kung ang nayon raw ba sa kanilang unahan ang kanilang tirahan. Si Uro na nakikinig sa usapan ng dalawa ay masyado siyang nainis dahil kahit anong pilit niya ay hindi niya sila maunawaan. Paliwanag pa ni Mr. Veron kay Gyeryong na maaaring magulat raw ang mga taga-nayon kapag sabay-sabay silang pumasok doon kasama ang hukbo ng mga sundalo. Silang dalawa na lang raw ni Sarah ang maunang pumunta doon para ipaliwanag sa mga taga-nayon ang patungkol sa hukbo nilang mga sundalo. Matapos ipaliwanag ni Mr. Veron ang sitwasyon sa nayon kapag sabay-sabay silang pumasok doon ay nagpasalamat sa kanya si Gyeryong. Ngunit hindi pa siya natapos magsalita ay bigla na lang siyang hinampas sa ulo ng palakol ni Buro. Naiinis pang sinabi sa kanya ni Buro na kung sa tingin raw ba ni Gyeryong na magka-level na silang dalawa, paano raw ba siya naglakas ng loob na makipag-usap ng ganito kamahinahon. Si Gyeryong na binigyan ng malaking bukol ni Buro sa ulo ay lumabas na lang ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan na halos mawalan ng malay. Sabay biglang bumangon si Gyeryong na kanyang sinigawan si Buro na kung ano raw ba ang kanyang ginagawa, nagpapasalamat lang naman siya kanina at hindi niya binanggit ang kanyang pangalan. Pero imbis na huminahon si Buro ay muli na naman niyang hinampas si Gyeryong ng kanyang palakol ng sobrang lakas. Sinabi pa ni Buro kay Gyeryong na paano raw ba siya naglakas ng loob na sumagot sa kanya. Wala na lang ibang nagawa si Gyeryong kung hindi kumapit ng mahigpit sa kanyang kabayo na sumisigaw, dahil kahit anong paliwanag niya nitong si Buro ay hindi pa rin siya mauunawaan. Sa panggugulpi ni Buro kay Gyeryong ay pinapatigil siya ni Uro. Itigil na raw ni Buro ang kanyang pananakot sa isang bata. Napansin din daw niya na si Sarah na nasa kanyang tabi ay hindi man lang nagulat sa kanyang ginagawa. Nang narinig ni Buro ang pangalan ni Sarah ay agad siyang lumingon sa dalaga. At nang kanyang nakita ang magandang mukha ni Sarah ay hindi mapigilan ni Buro na ngumiti sa dalaga. At mas lalo pang nakaramdam ng tuwa si Buro nang ngumiti din sa kanya si Sarah, pero sa isip-isip ng dalaga na kung ganito raw ba magpasalamat si Buro, kinakailangan muna niyang takutin ang tao bago magpasalamat. Kapag dumating raw siya sa kanilang nayon ay kinakailangan na bigyan muna niya ng babala ang mga tao sa kanila kung ano talaga ang totoong ugali ni Buro, dahil baka matakot sa kanya ang mga tao sa kanilang nayon. Sa tapat naman ng gate ng nayon, ay mapapansin dito na parang walang nakatalaga na magbantay ng nayon, at sa ilang sandali ay dumating na sa harapan ng nayon ang kabayo na sinasakyan nila Sarah at Mr. Veron. Nang tuluyan na silang nakapasok sa kanilang nayon ay makikita na ginagabayan ni Mr. Veron si Sarah na bumaba sa kabayo. At nang sila ay naglakad ay nagtataka si Mr. Veron kung bakit sobrang tahimik dito, nasaan na raw ba ang mga tao sa kanilang nayon. Pero nagulat si Sarah na kanyang tinawag ang pansin ni Mr. Veron, sabay kanyang itinuro ang kanilang unahan dahil nandoon raw ang mga tao sa kanilang nayon. Dahil dito ay agad na naglakad ang dalawa para puntahan ang mga tao na nagtipon-tipon, ngunit nang malapit na sila ay nabigla si Mr. Veron sa kakaiba niyang nakita, kaya dali-dali niyang tinakpan ang bibig ni Sarah para hindi sila marinig ng mga tao. Sabay ibinulong ni Mr. Veron kay Sarah na huwag siyang maingay. At dahan-dahan na nga na sinilip ni Mr. Veron kung ano talaga ang totoong mga nangyari, at nang malinaw na niyang nakita kung ano talaga ang totoo, ay nakita niya ang pinuno ng kanilang nayon na nakaluhod sa harapan ng bandido at nagtatanong kung ano raw ba ang kanilang ginagawa. Dagdag pa na tanong ng pinuno ng nayon sa bandido na di ba't nangako sila sa kanilang nayon na kanilang pigilan ang hukbo ng mga orc kapalit ang pera at pagkain. Sa katanungan ng pinuno ng nayon ay tinawanan lang siya ng pinuno ng mga bandido, at sinabi niya sa village chief na kung hindi pa raw ba niya naunawaan kung ano talaga ang kanilang totoong sitwasyon ngayon, masyado lang raw bang inosente ang village chief dahil isa siyang magsasaka, o talagang mapurol lang siya ng dahil sa katandaan. Sinabi din ng pinuno ng mga bandido sa village chief na bakit naman raw nila isusugal ang kanilang mga buhay sa pakikipaglaban sa mga orc dito sa kanilang nayon,
kung alam naman nila na madali lang kunin ang kanilang mga pera at pagkain gamit ang dahas. Sa ipinaliwanag ng pinuno ng mga bandido ay maging ang kanyang mga tauhan ay natatawa na din ng dahil sa katangahan ng village chief, sabay inutusan ng pinuno ng mga bandido na hulihin ang lahat at huwag nilang bigyan ng sugat ang mga babae, habang ang mga lalaki ay huwag nilang gawin na baldado, dahil dito ay nagsimula na nga na binugbog ng mga bandido ang mga lalaki sa nayon, kahit sila ay nagmamakaawa, ay mas lalo pang natuwa ang mga bandido sa kanilang ginagawa. Makikita sa buong village na nagkagulo na ang lahat dahil ang mga bandido ay sinimulan na nilang binugbog ang mga lalaki sa nayon habang ang mga babae ay isa-isa nilang hinuli. Kahit nagmamakaawa na ang iba ay wala naman pakialam dito ang mga bandido bagkus masaya lang sila sa pagpapahirap sa mga tao sa nayon. Makikita ang ibang mga babae na tumatakbo papalayo para lang makatakas sa mga bandido, ngunit itong isang babae na mayroong bitbit na sanggol ay nagmamakaawa sa bandido na huwag nila siyang saktan. Sana maawa naman sila sa bata na kanyang hawak-hawak. Sa pagmamakaawa ng babae ay seryoso lang siyang tiningnan ng bandido, dahil napansin niya na kahit mayroong anak ang babae ay maganda pa rin ang kanyang katawan. Sabay ngumiti itong bandido na mukhang daga na para bang mayroong masamang binabalak sa babae, sinabi pa nitong mukhang daga sa babae, na kanya raw siyang papakawalan pero nakadepende lang ito sa kanilang gagawin. Kasabay nito ay kinaladkad na nga ng bandido ang babae na mayroong hawak na sanggol para kanya na itong gahasain, kaya wala na lang nagawa ang babae kung hindi sumisigaw ng malakas. Ang pinuno ng mga bandido nang kanyang nakita na kinaladkad ng kanyang isang tauhan ang babae na mayroong bitbit na sanggol ay masyado itong natuwa, habang ang village chief na nasa kanyang tabi ay natulala na lang na pinapanood ang sinapit ng mga tao sa kanilang nayon. Hindi na nga makapagpigil ang village chief sa kanyang nararamdaman kung hindi kanyang sinigawan ang kumakaladkad sa babae na kanyang minumura, pero sa hindi inaasahan ng village chief dahil bigla na lang inapakan ng pinuno ng mga bandido ang kanyang ulo para siya ay tumahimik. Natatawa pang sinabi ng pinuno ng mga bandido sa village chief na mas mabuti pa raw na mamuhay sila bilang mga alipin, kumpara makain lang sila dito ng mga orcs. Wala na lang ibang nagawa ang village chief kung hindi nang gagalaiti sa sobrang inis na kanyang sinisisi ang kanyang sarili, habang pinapanood ang mga tao sa kanilang nayon na walang awa na hinuli ng mga bandido para ibenta at gawin na alipin, kaya ang tangi na lang nagawa ng village chief kung hindi kanyang ipinikit ang kanyang mga mata para hindi niya makita ang hindi makatarungan na sinapit ng kanilang nayon. Nasabi din niya sa kanyang sarili na kaya raw sila nanirahan dito sa malayong nayon para makatakas sa kalupitan ng kaharian. At dito na sila namuhay bilang mga magsasaka, pero ang malaki niyang pagkakamali ay madali lang siyang nagtiwala sa isang maling tao. Pinapanalangin na lang nitong village chief na sana hindi na bumalik dito sa kanilang nayon si Mr. Veron at si Sarah para hindi nila sapitin ang katulad ng kanilang sinapit, kanya din pinapanalangin na sana ay magiging ligtas lang silang dalawa. Sa kinaroroonan naman ni Sarah at Mr. Veron ay dito makikita silang dalawa na takot na pinipilit ang kanilang sarili na hindi lumikha ng ingay para hindi sila mapansin ng mga bandido. Dahil sa sobrang takot ay lumabas na lang ang maraming pawis sa mukha ni Mr. Veron na kanyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sabay dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang kamay sa bibig ni Sarah, na masyado pa rin nabigla sa sinapit ng kanilang nayon. Inutusan din ni Mr. Veron si Sarah na ipaalam sa kanilang kasama na mga sundalo ang tunay na nangyari dito sa kanilang nayon, pero tumugon lang si Sarah kay Mr. Veron na paano naman raw si Mr. Hindi ba siya sasama sa kanya para bumalik doon sa kanilang mga kasama na sundalo? Sagot naman sa kanya ni Mr. Veron na bibili raw siya ng oras para gambalahin ang mga bandido hanggang sa makarating ang mga sundalo dito. Sa paliwanag ni Mr. Veron ay nagdadalawang isip si Sarah na bumalik sa kanilang mga kasama nang siya lang mag-isa at iwanan si Mr. Veron. Pero nagulat si Sarah dahil mayroon siyang nakita sa likod ni Mr. Veron, kaya natulala na lang itong si Mr. Veron dahil napansin niya na mayroong tao sa kanyang likod na tahimik lang na nakikinig sa kanilang usapan. Ang bandido na nakikinig sa kanilang usapan ay masyadong natawa na kanyang sinabi sa dalawa na hindi raw niya inaakala na mayroon pa palang munting daga na nakatago dito. Makalipas ang ilang sandali ay makikita si Sarah at Mr. Veron na nakahandusay sa lupa, at makikita sa mukha nitong si Mr. Veron na punong-puno na ito ng mga sugat na hindi na makagalaw. Ang village chief ng kanyang nakita si Sarah at Mr. Veron na nahuli din ng mga bandido ay masyado siyang nag-alala at kanyang nasabi na hindi raw ito maari. Paliwanag pa ng bandido na nakahuli kay Sarah at Mr. Veron na natagpuan raw niya itong dalawa na nagtatago doon sa likod ng barracks.
Pero natatawa lang itong pinuno ng mga bandido na kanyang sinaad sa kanyang tauhan na dahil natagpuan raw niya ang dalawa ay ibibigay na niya sa kanya ang babae bilang regalo. Dahil dito ay masyadong natuwa ang bandido nang binigyan siya ng regalo ng kanilang pinuno at hindi na ito makapaghintay na kanyang diligan si Sarah. Pero natuon ang pansin ng matabang bandido kay Mr. Veron dahil nakikiusap ito sa kanya na huwag niya itong gawin. Sa pakikiusap ni Mr. Veron ay nagalit lang sa kanya ang matabang bandido sabay kanyang sinipa ng malakas si Mr. Veron, at kanya itong sinigawan na umalis raw siya sa kanyang harapan. Matapos doon ay kinaladkad na nga ng matabang bandido si Sarah para kanya itong dalhin sa madilim na lugar para doon niya gahasain ang dalaga, kaya wala na lang nagawa si Sarah kung hindi sumisigaw na humihingi ng tulong. Pero sa sumunod na nangyari ay natigil sa paglalakad ang bandido, si Sarah na nakapansin ay natulala na lang sa biglaan na nangyari. Dahil pala nakabaon na sa mukha ng matabang bandido ang isang palakol na galing sa pagmamay-ari ng hukbo ng goli. Kasabay nito ay bigla na lang bumagsak ang matabang bandido sa harapan ni Sarah na agad nawala ng buhay. Ang pinuno ng mga bandido nang kanyang nakita na bigla na lang bumagsak ang kanyang tauhan at mayroong nakabaon sa kanyang mukha na isang palakol ay hindi siya makapaniwala, at napapatanong na lang siya na kung sino raw ba ang may gawa nito. Nang pagtingin niya sa kanyang unahan ay dito nakita niya si Buro na mabilis na tumakbo sakay sa kanyang kabayo, kaya napasigaw na lang ang pinuno ng mga bandido na kung isa raw ba itong dwarf. Nang pagdating ni Buro sa loob ng nayon ay tumingin sa kanya ang lahat na napapatanong kung ang nakasakay raw ba sa kabayo ay isang dwarf, at saan din siya nanggaling. Napansin din ng mga tao na ang palakol daw sa likod ni Buro ay masyadong malaki. Kasabay nito ay tahimik na bumaba si Buro sa kanyang kabayo para kanyang suriin kung ayos lang ba ang kalagayan ni Sarah. Sabay tinanong ni Buro si Sarah na kung ayos lang raw ba ito. Ngunit si Sarah ay hindi makapagsalita dahil hindi niya naiintindihan ang tanong sa kanya ni Buro. Habang hindi pa rin makapagsalita si Sarah ay maririnig ang isang boses ni Buro na kanya silang sinabihan na masyado raw mapanganib ang lugar na ito, dapat na umalis na sila dito. Ang mga bandido ay halos hindi pa rin makagalaw kahit nakita nila na papaalis na sa kanilang harapan si Mr. Veron at si Sarah. Hindi na nga makatiis si Buro kung hindi sumisigaw ito ng sobrang lakas sa sobrang galit. Sigaw pa niya sa lahat na lumuhad raw sila sa kanyang harapan. Ang pinuno ng mga bandido ay masyadong nagtataka dahil alam niya na nagagalit ang dwarf ngunit hindi niya maintindihan kung ano ba ang ibig sabihin nito. Sa ilang sandali ay maririnig sa buong lugar ang yapak ng maraming mga kabayo. Ito pala ay ang hukbo ng goli na pinamumunuan ni Buro at Uro para ihatid si Sarah at Mr. Veron dito sa kanilang nayon. Agad din na inutusan ni Buro ang kanilang hukbo na patayin ang lahat na mga walang hiya na nandito at tratuhin na parang isang halimaw, kahit magmamakaawa sila ay huwag silang bigyan ng awa. Sa inutos ni Buro ay lumapit na nga ang mga sundalo ng goli sa mga bandido para kanila nang tapusin ang mga buhay nito. Ang ibang mga bandido ay hinahanda nila ang kanilang mga sarili at ang iba ay halos maihina sa kanilang salawal sa sobrang takot. At nagulat ang isang bandido dahil sa hindi maipaliwanag na bilis ay nakatutok na sa kanyang mukha ang isang sibat ng sundalo. Kasabay nito ay bigla na lang bumagsak sa lupa ang bandido dahil walang awa na sinaksak siya ng sibat ng sundalo na nakakabayo. Ang isang bandido nakakatapos palang gahasain ng babae na mayroong sanggol ay sumisigaw na nagtataka kung ano raw ba ang mga nangyari. Ngunit bigla na lang siyang tumahimik dahil mayroon siyang nakita na mabilis na papalapit sa kanya. Hindi pa siya nakaporma ay tumilapo na ang kanyang ulo papunta sa itaas. Ang may kagagawan pala sa pagpugot ng ulo ng bandido ay itong si Uro na masyadong nagalit sa mga taong nanakit kay Sarah. Makikita ang ibang mga bandido na walang awa na pinagpapatay ng mga sundalo ng goli. Ang ibang mga bandido maging ang kanilang pinuno ay dali-dali na sumakay sa kanilang kabayo para tumakas sa hukbo ng goli na bigla na lang dumating sa nayon. At nagtanong pa ang isang bandido sa kanilang pinuno na kung nagpadala raw ba dito ng mga sundalo ang kaharian. Ayon naman ng pinuno ng mga bandido na sa kanyang pagkakaalam na ang puwersa ng extermination ay masyado pang malayo dito sa kanilang kinaroroonan. Nagulat naman ang pinuno ng mga bandido nang biglang lumapit sa kanya ang kanyang isang tauhan na ang mga kalaban raw nilang sundalo ay masyadong malakas. Dalawa na ang nagtulong-tulong sa isang sundalo ay baliwala lang sa kanila, at madali lang nilang natatalo ang kanilang mga kasamahan. Hindi pa raw siya nakakita ng ganito kalakas na mga knight. Sa mga nalaman ng pinuno ng mga bandido ay lumabas na lang ang pawis sa kanyang mukha dahil hindi pa raw siya nakarinig ng ganito karami na hukbo ng mga knight sa kanilang buong kontinente, saang parteng mundo raw ba sila nanggaling.
Sa hindi lang kalayuan sa kanila ay mayroong isang palaso ang mabilis na papalapit kung saan naroroon ang pinuno ng mga bandido, at sabay bigla na lang sumigaw ang isang bandido dahil tinamaan ito ng palaso, kaya tinanong niya ang kanilang pinuno na dapat na raw siyang magdesisyon kung aalis na raw ba sila dito. Hindi pa natapos magsalita ang bandido dahil bigla na lang itong bumagsak sa lupa na halos kaladkarin na siya ng palaso na tumama sa kanya. Kaya natulala na lang itong pinuno ng mga bandido na napapatanong sa kanyang sarili na kung crossbow raw ba ang tumama sa katawan ng kanyang tauhan, at ang lalong ikinagugulat ng pinuno ng mga bandido dahil isa-isang pinagpapatay ang kanyang mga tauhan gamit ang crossbow, kaya natulala na lang itong pinuno ng mga bandido na napamura dahil saang mundo raw ba talaga nanggaling itong kanilang kalaban na mga sundalo.